gagawing ginto ng basura. Alam mo kung hindi ko lang talaga mahal si Victor, hindi ko pagsasayangan ng oras yung batang yan. Pagtsagaan mo na, konting panahon na lang, magiging Mrs. Quezon ka na. Magiging sa'yo na ang pera ng mag-ina. And of course, I'm not forgetting you, sweetheart. Remember, makikinabang ka rin sa makakamkam ko sa kanila. Siguro may mga sexy kalitrato dyan, oh. Sabi ko na nga ba, may tinatago ka rin baho, eh. Alam mo, pare, walang bahong hindi sumisingaw. Sisiguraduhin ko ako na makamoy nun. Elisa! Ang tagal kita hindi nakita. Kamusta ka na? May problema po tayo sa taas. Wala ka ng karapatan na makita si Elisa dahil isinuko mo ng karapatan mong bilang magulang sa kanya dahil may kasunduan tayo, di ba? Wala ka na makukuha! Hindi mo na makukuha na ako! Nakakahiya sa mga bisita natin. Sa dinami-dami ng araw, ngayon pa pinili ni Dolores para mag-skandalo dito. Sinabi niyo pa, ma'am. Tuloy ako napagod kakapaliwanag sa mga tao kung ano talaga nangyari. Tita, maybe we should get a protection order for Elisa. Para sa susunod na lumapit si Dolores, diretso na siya sa kulungan. Tawagan ko yung mga lawyer ko. Wag na, Victor. That's not the solution to our problem. Hanggang nandito kayo, manggugulo talaga si Dolores. The best solution to get rid of that woman is for you and Victor to go back to the US immediately. Tita, Victor and I already agreed to settle down here because of the business. Yun lang ba problema? Nandito naman ako, I can run the company of my own. Ginawa ko na yan dati. Ma, dapat sa inyo nagre-relax. Dapat sa inyo nag-enjoy. At isa pa, gusto namin ni Isel dito bumuo ng pamilya. But Victor, you'll never have a peaceful life here. As long as nandito kayo, manggugulo at manggugulo ang Dolores na yan. So if you want to get rid of her, immediately after the wedding, ayusin niyo yung mga papers niyo at umalis na kayo, wag na kayong babalik. Tita! Walang pero, Isel. Odette, ayusin mo na kaagad ang tickets nila and you book them immediately after the wedding. Yes, ma'am. Kung alam ko lang na mag-i-iskandalo ka, hindi kita pinayagan pumunta doon sa mga gwizo na yun. Eh, buti nga hindi siya pinadampot ni JR sa mga pulis eh. Kung hindi, kulong na naman to si Dolores. Wala akong pakialam sa kaya nilang gawin sa akin. Ang gusto ko, makita ko yung anak ko. Bawiin ko yun sa kanila. At ano, Dolores, ibabalik mo siya dito sa mabahong lugar na ito? Gumising ka nga! Prinsesa na yung anak mo doon! Bihis na bihis siya! Lahat ng kailangan nabibigyan ng mga buwison! Samantalang ikaw, ano? Yung mga dami na galing ukay-ukay o kaya sa bangketa! Hindi matatapatan ng kahit atong material na bagay ang pagmamahal ko sa anak ko! Kung mahal mo talaga ang anak mo, papabayaan mo siya magkaroon magandang buhay! Dolores, una pa lang. Alam mo na kung anong kasunduan ng pinasok mo. Nakipagkasundo ka sa mga demonyo. Kaya hindi mo bababawi si Elisa basta-basta ng gano'n na lang? Lalo na yung ginawa mo. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo na ipilit. Hindi pa mangyayari kasi ngayon yun eh. Kuya, inaamin ko naman na nagkamali ako. Nagkamali ako na pinagpalit ko yung anak ko sa kalayaan ko. Dolores, may awa ang Diyos sa mga argabyadong tulad mo. Kaya hindi ako naniniwala na hindi kayo magkakasama mag-ina. Pero hindi pa ngayon. Oh, what's bothering you? Pwede bang wag mo muna kami i-book ni Victor pa Amerika? Pero yun yung utos ni Ma'am Claudia. I know, but you know, I have to secure my business first, Odette. Magugutom ang pamilya ko. Alam mo naman yun, di ba? Hindi ko yun magagawa kung lilipad kagad kami. Pero may point si Ma'am Claudia. Hindi kayo tatantanan ni Dolores hanggat alam niya na nandito pa rin kayo. Alam mo, kaya lang naman ang gugulo yung babaeng yan dahil kay Elisa. Pero hawak ko na yung bata ngayon. I'm her mother now, remember? I'll make sure na kahit anong habol niya, wala na siyang mapapala. Hindi pwede maging sagabal si Dolores sa mga plano ko.
Lagi niyo po itong isusuot, ha? Para maaalala niyo po ako. Tara na po tayo. Ay, hindi na po ba sa akin? Oo, ayoko na sa'yo. Puro malas yung dumating sa buhay ko. Akala ko po balag na ako, Inay. Pero bakit niyo po ako pinabigay? Sa init ng pagmamahal, puso na di kailanman nanasal. Gabi-gabi kung ito'y ipagdasal, ngunit kailanman di mahahanap sa buhay kong Hindi na tayo magkakahiwalay. Pangako po yan, ha? Pangako. Love, 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 Elisa! Love, love, love you din, Nay! Umapatak at bumibilig sa Anak, mahal na mahal kita. Hayaan mo balang araw magkakasama din tayo uli. Hindi ako titigil, anak. Ipaglalaban kita. sa init ng pagmamahal, puso na di kailanman. Bakit niyo po ako dinala ng food dito? Pwede naman po akong bumaba para sumubay sa inyo ni Daddy mag-breakfast. Kasi gusto ko mag-usap tayong dalawa. Tungkol po saan? Sa nanay mo, ano bang naramdaman mo nung nagkita kayo? Naawa po ko ako sa kanya kasi po umiyak siya. Elisa, hindi dapat yun ang naramdaman mo para sa kanya. Dapat nagalit ka. O sige, kukwento ko na sa'yo yung buong kwento. Alam mo kasi, isang araw, pinakidnap ka ng nanay mo. Pagkatapos, basta ka na lang niya pinabayaan. O dahil doon, nakulong siya. Pero pinatawad naman siya ng itay mo pagkatapos nakalaya na siya ulit. Kaya lang, iniwang kanya ulit at kinalimutan na. Anong klaseng ina naman ang gagawin yun sa kanyang sariling anak, hindi ba? Kung ako yun, hindi ko gagawin yun sa daddy mo. Pero sabi niya po sa akin, miss na miss niya na po ako. Paano niyo po ako na-miss kung kinalimutan niya na po ako? Alam mo kasi, Elisa, may mga taong mapagkunwari para makuha nila yung gusto nilang makuha. Yung nanay mo, nilalambing ka ulit para lang magkalapit kayo. Pero kami naman ng daddy mo ang peperahan niya. Kung noon nagpagamit ka sa kanya, ngayon wag ka na magpapagamit ulit, ha? Alam mo na yung buong kwento. Wag mo na ulit papayagan ang nanay mo na gamitin ka. Naintindihan mo ba? Sigurado ako sa side ng security dyan. Hindi na makakalapit si Dolores kay Elisa. I'm sure, honey, this is a pretty decent school. Sandali lang. I thought you were going back to the US after the wedding para dun mag-aral si Elisa. Ma, hindi naman kami makakalipad basta-basta papunta ng Amerika eh. Ang dami namin kailangan i-turn over sa trabaho. At isa pa, naisip namin ni Izel na ipasok muna sa school si Elisa para naman may natututunan siya at hindi siya naiinip dito. Yeah.
That's a good point. Para talagang matanggal na sa isip ni Elisa yung Dolores na yan. Actually, I really have that in mind, tita. Kasi baka nasa-stress na si Elisa dahil lumalapit na naman si Dolores. So at least something to get her mind off of it. That's good. Lita, pahingin kape, please. Salamat sa concern mo, ha. Mahal mo talaga ang anak ko. Honey, anak natin. Eat na. Have a long day today. Ma, ikaw. Ah. Coffee. Knock, knock! Is the princess ready? Kanina pa nga po ako nakabihis eh. Suot ko nga po itong binigay niyo galing sa States. Oh yeah, kasha na sa'yo. Oh my gosh, you're so beautiful. Ay, kaso lang parang nasira yata yung outfit mo because of this bracelet. Tagalin natin, ha? We'll replace that with this one. Give me your hand. From now on, ito na ang isusuot mo, ha? At hindi yung cheap na rubber bracelet na yan. You know, Elisa, my love for you is like this gold bracelet. Hindi katulad niyang bracelet na yan, rubber na kumukupas at mahina. Parang pagmamahal ng nanay mo. See you downstairs, okay? Alam mo pare, kung ako sa'yo, iiwasan ko ang Roma na yan. Baka mamaya maamoy ka nun, pati ako matimbog. Hindi ka ba natatakot na mag-cross ng landas yun ni Elisa? Alam mo naman, nanay lang naman yan nililigawan mo. Hindi ko kaya mangyari yon. Sinasakyan ko lang na gusto ko sila mag-reunion. Pero ang totoo, ako mismo maglalayo sa kanila. Alam mo, yung mag-inang yan, parang magnet at bakal. Kahit ilang beses na nagkahiwalay, nagkakadikit pa din. Hindi haharang ako sa gitna nila. Para hindi sila magkadikit. Ano yan? Okay. Oy! Ay, yung bayad mo! Hoy! Ay, ikaw magbabayad nun, ah. Dolores, sundin mo na lang yung kasunduan niya ni Victor. Huwag ka na makipagkita kay Elisa para rin sa'yo ikabubuti ng bata. Hindi, nakapag-desisyon na ako. Babawiin ko si Elisa. Ay, sinabi ka po rin. Dolores, sandali. Hindi ka sinabi pwede makipagkita doon eh. Hindi ka ba marunong makinig sa akin? Hindi ako papayag na apihin ka ng mga gwison dahil gusto mo ipilit yung gusto mo. Hindi kita kinukontra sa lahat ng bagay. Ngayon lang. Hindi na ako sumayin. Usapan niya ata kayo importante. Babalik na lang ako. Ay, wala naman. Wala. Kanigasan ng ulo to si Dolores. Bakit? Anong ibig mo sabihin? Ayan, gustong kunin si Elisa para gutumin na naman dito. Rex, kausapin mo nga si Dolores. Baka sakaling makinig sa'yo. Ayaw ako sundin. Subukan ko. Dolores, mag-uusap kayo ni Rex. Dolores. Alam kong hindi mo rin ako naiintindihan katulad nila. Sige, pagalitan mo ko. Sabihin mo na kalokohan na bawiin ko ang anak ko. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, siyempre, nagmamalasakit kami sa'yo. Medyo mabigat na pamilya yung gusto mong banggayin. Baka kung ano mangyari sa'yo kung bawiin mo siya sa mga gwison. Siguro, ipaubaya mo na rin anak mo sa kanila.
Ano, hahayaan ko na lang si Elisa? Kaya mo nasasabi yan dahil hindi ka pa magulang. 7 taon, Rex. 7 taon kami magkasama ng anak ko. Pinalaki ko siya na maayos, inalagaan ko siya, tapos kukunin na lang siya sa akin ng mga gwison. Parang pinatago lang nila sa akin yung anak ko. Hindi pwede, kailangan kong bawiin si Elisa. Dolores, sandali. Dolores. Dolores, huwag kang padalos-dalos. Isipin mo muna yung gusto mong gawin. Wala ni isa man sa inyo nakakaramdam ng nararamdaman ko. Dolores. Sige. Para patunayan ko na nagmamalasakit ako sa'yo. Sasamahan kita. Talaga? Oo. Ito yung gagawin mo, ha? Mag-umpisa yung bata doon, tapos tatakbo siya dito, tapos ihahag niya yung parents niya. Okay? Oh, JC, okay na ba yan? Ayusin niyo, oh. Pagpagdan niyo, ang dumi pa doon, oh. JC. Oh, are you guys ready? Okay na kami. Yeah, we're ready, Direk. Ready? Okay. Nak, ready ka na ba sa video shoot natin? Opo, kasi may na po ako na-experience nito. Basta Elisa, remember ha, huwag kang kakabahan. And you always smile para maganda ka sa lahat ng shots. Okay? Tsaka yung dalawa. Oh, Nak. Ba't parang malungkot ka? Akala ko ba excited ka na? Kaya lang po ito, Tay. Sigurado ka, Nak? Happy ka ba? Opo. Ready ka na? Promise? Direct? Oh, yes. Ready na kami? Okay, sige, let's go. Let's go na! Dito na lang siguro ako sa labas. Ha? Sigurado ka ba ayaw mo makilala si Elisa? Hindi, makaka-istorbo lang ako. Mabuti pa kayong dalawa muna mag-usap. Hintayin ka dito, mag-iwas sila ako. Sige. Ano yun? Sir, nandiyan po ba si Elisa? Ay, pasensya na. Hindi ko alam kung nasan siya. Sinama kanina ng tatay niya at saka ni Ma'am Aisel. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Ganun po ba? Oo. Sige, salamat. Anong nangyari? Wala daw si Elisa. Ayaw talaga kaming pagtagpuin. Malungkot ka na naman. Kung mag-alala, marami pang araw. Hindi tayo titigil hanggat di natin siya nakikita. Lagi tayong pupunta dito. Hatid natin sa inyo. Hindi, wag na. Mauna ka na. May kailangan pa kasi akong puntahan. Hatid na kita. Hindi. Kaya ko to. Gusto ko lang kasing mapag-isa, makapag-isip-isip. Sigurado kayo ng gusto mo? Oo, please. Sige. Ingat ka. Mommy, Daddy. Cut! Baby! What's the problem? Are you okay? Diba sabi ko mag-smile ka? Ito, smile in front of the camera. We've been taking this 10 times already. Paulit-ulit na lang tayo. I'm sure pagod na si Mami, pagod na si Daddy, and I'm sure pagod ka na rin. Direk, pasensya na kayo ha. First time kasi gagawin ng anak ko to eh. Medyo camera shy pa eh. Okay, sige. I understand. Let's take a 10-minute break muna.
Sige, Direk. Para makapagpahinga rin yung bata. Okay, sige. Baka pagod na rin to eh. Sige. Okay. Pasensya na, Direk, ha? It's okay, sige. Lisa, what's wrong with you? Ang dali-dali ng pinapagawa ni Direk, tatakbo ka lang. Bakit hindi mo magawa? Paulit-ulit na lang. Akala ko ba matalino ka? Sorry po. Kasi huwag mo nang pagalitan ng bata. Baka pagod lang eh. Hayaan mo na. Anak, gusto mo muna magpahinga? Ha? Pagod ka na ba? O sige, doon ko muna sa sakyan at tatawagin ko si Manong Ped, ha? Manong Ped! Manong Ped! Pakibuksan mo na yung sasakyan, pati aircon. Opo, sir. Papahingin mo na si Elisa doon, ha? Opo. Anak, sige na, matulog ka muna doon, ha? Get some rest. Huwag mo na pagalitan yung bata. Kanina Ay, pa naman naman. pagod. Nakakaya naman kasi kay Direk. It's okay. Pagod lang yung bata. Tatakbo lang, hindi pa magawa Hayaan mo na. Umalis ka na kasi sa lugar na yan. Marami kayong alaala ni Elisa dyan, parang tinotorture mo lang yung sarili mo dyan. Hanggat hindi ko nababawi si Elisa, lagi akong mumultuhin ng alaala niya. Ano ka ba? Habang buhay ka na lang ba malulungkot dahil hindi kayo magkasama ni Elisa? Dolores, hindi naman ito yung unang pagkakataon na nagkahiwalay kayo, di ba? Hindi pa ba natutuyo yung mga luha mo? Sa tuwing na lang nangyayari to? Imelda, hindi mo ako naiintindihan. Ina ako, kaya nasasaktan ako sa tuwing nawawalay ako sa anak ko. Hindi ko makakalimutan si Elisa. Hindi ko naman sinasabing masanay ka. Ang akin lang, ilayo mo na yung sarili mo sa mga bagay na makakapagpaalala sa'yo kay Elisa. Lalo ka lang mahihirapan yan eh. Ihintayin mo pa bang mabaliw ka bago ka tumigil? Mars, kaibigan kita eh. Alam mo yun. Alam mo na ayokong nasasaktan ka, ayokong nahihirapan ka. Kaya please lang, lumayo ka na dyan sa lugar na yan. Sige, susubukan ko. Bye. Hello, sir. Opo. Sige po, babalik na po kami. Elisa, tara na. Binababalik na tayo ng daddy mo. Tara na. Elisa? Elisa, anak, ikaw nga! Elisa, anak. Salamat at nakita kita. Pwede ba kitang makausap? Ang dami kong hindi nasabi sa'yo nung huli tayong nakita. Elisa, tara na. Balik na tayo dun. Hintay na po ako ng Ina-Itay, tsaka po ng mami ko. Mommy? Sino Mommy? Si Ma'am Hazel po. Nakiusap na ako sa bangko and they just gave us a grace period of 15 days. Saan tayo kukuha ng pera pambayad sa kanila sa ganong kaising panahon? Pwede ba tayo mag-usap ng saglit? Bakit? Tungkol saan? Tungkol kay Rex. Iba ugali niya pag kayo magkasama. Alam mo, hindi mo ako kilala. Kaya wag mo akong uhusgahan. Talaga kayo magkatuloy ni Chang Dolores. Bawat tao, meron nakalaan para sa kanya. Sana naman po, wag yung pumuporma sa kanya ngayon. Di ko siya type para kay Chang Dolores. Victor Guison. Kakilala ba tayo? Magkakakilala pa lang. Ako si Rex, boyfriend ni Dolores.